Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. Nako, quarter to 11 na ngayon at mapopost to mamayang konti. Mga malapit na mag-umaga. Maraming ginagawa ngayon. Sobrang busy. Sunod-sunod ang mga Zoom, home meeting, ang dami. Kaya kailangan gawin ko rin ito at isisingit ko na ngayon. No, kaya mga alas 12:30 siguro baka ma-post ko na to. Kaya kung gusto yung baka yung iba hindi na maantay ito. Pero sure naman ako bukas ready na to. Sa mga kapatid, ang schedule natin ngayon ay week 24, day 5. So, pang Friday naman to. So, mga Bible verses natin ay Ephesians 6:16. Besides all this, having taken up the shield of faith, with which you will be able to quench all the flaming darts of the evil one. Amen. Alam nyo kasi yung ating topic ngayon yung armor of God. Yung baluti ng Diyos. At doon sa title, sinasabi dyan, yung constituents ng armor of God ay walang iba kundi si Kristo. No? Kasi pag sinabi mong armor of God, ang konsepto dito kasi, yung mga sinaunang mandirigma na nakasuot armor. Diba? May helmet, may breastplate, okay? Merong pamigkis na malaki. Pati palm na meron nakasuot diyan na alam puro bakal yung katawan nila. Sabagat ang labanan noon ay physical, kaya nakabaluti sila noon sa kanilang dibdib. No, at yung buong kutamaya suot nila pag sila ay lumalaban for protection, at meron din silang tabak. Yon ay ginagamit nila for offensive. No, kaya itong metaphor na ito ginamit ni Paul para ilarawan ang mga taong nakikibaka para sa Panginoon. No, at ang whole armor ay si Kristo na sinusuot ng Eklesiya. No, at siyempre itong armor na ito, itong baluti, may mga iba't ibang bahagi. At lahat ito ay si Kristo sa iba't ibang aspekto. So, ganyan ang pananaw dito. At kung natatandaan nyo, mga may ilang bahagi na tayong tinalakay. Yung una, yung big kiss. Yun ang katotohanan. No? At pagkatapos, tinalakay naman natin yung breastplate, yung baluti. No? At ito naman ay ang dugo ng Panginoon na nagtatakip sa ating budhi. So yung una, yung big kiss, ito yung katotohanan bilang kalakasan. At pagkatapos sinabi din sa atin ang matatag na pundasyon ng ebanghelyo ng kapayapaan. At ito ay tumutukoy sa kapayapaan na sinagawa ng Panginoon sa krus. At ngayon naman, ang ating tatalakayin ay okay, so ito naman yung shield of faith. Shield is yung kalasag. Di ko alam kung tama yung mga Tagalog ko. Sinatsambahan ko lang to. Yun yung yung panangga nila. No, ang kalasag nila ay pananampalataya. No, kaya bigyan natin ng highlight yung shield of faith. Amen. At ito ay panangga sa mga flaming darts of the enemy. Alam niyo yung darts? Noong unang panahon kasi yung mga, hindi naman mga baril ang gamit nila, mga darts eh. Kung hindi yung arrow, darts. Ito yung tinatapon nila na matatalim. No? At nakakamatay yan. Sapagat mga blade yan eh. No? At sila ay train na bumato ng mga darts noong unang panahon. At si Satanas, meron din siyang darts na kung saan kailangan meron kang pananggalang. So ganyan yung yung konsepto rito.
So Hebrews 12:2, looking away unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down on the right hand of the throne of God. Amen. So anong highlights natin dito? Faith. Saan nanggagaling yung faith? Kay Kristo. Kaya sinasabi sa atin, siya yung author and perfecter of our faith. Ang may katha at ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya. So mga kapatid, magbabasa na ako. We need truths to gird our loins. O yan, tapos na tayo dyan. Righteousness to cover our conscience. Tapos na rin tayo dyan. Okay? Peace as the standing of our feet. Natapos natin yan. So tatlo yung tinapos natin. Pang-apat, and faith to shield our entire being. Faith to shield our entire being. Pananampalataya upang maging pananggalang ng ating buong katauhan. Panangga natin yan. So yung faith ang panangga. Amen. We also should have faith in God's heart. Every Christian needs to know and trust both God and the heart of God. God's heart toward us is always good. No matter what may happen to us or what kind of suffering we may experience, we should always believe in the goodness of God's heart. God has no intention to punish us, to endure us, or to cause us to suffer loss. No, sapagat ang pinag-uusapan natin ngayon ay faith, pananampalataya. So medyo objective ito. Ito ay ang ating pananampalataya sa Diyos mismo. No, kaya nga tayo mga believer Alam niyo ba kung bakit ayaw natin ng mga superstitious belief, yung mga pamahiin? Kasi maraming tao naniniwala sa ganyan. Naniniwala sila yung mga superstition. May nagagawa sa buhay ng tao. Kung tutusin, wala ang nagagawa yan. Una-una, hindi naman scientific ang mga superstitious belief So, walang scientific explanation, ibig sabihin. No, ito ay mga pinaniniwalaan ng mga matatanda. At pangalawa, ito ay laban sa ating pananampalataya. Yun. Sapagat ang pinaniniwalaan lang natin, sinasampalatayanan natin ay ang Diyos. Ang nag-iisang Diyos. Yan lang. Ako, pag hindi ang Diyos, ayokong paniwalaan. Talagang tinanim ko na sa puso ko yan. Diyos lang ang paniniwalaan ko. Diyos lang ang sasampalatayanan ko. So yun yung talasag mo. No, protection mo yan. Na ang Diyos lang ang pinaniniwalaan mo. Wala nang iba. Pero sa ating paniniwala sa Diyos, mga kapatid, mayroong mga particular na bagay na kailangan paniwalaan mo at manampalataya ka. Hindi yung sinasabi nating manampalataya sa Diyos, napaka-general yan. General, napaka-pangkalahatan. Pero dito, pinabanggit, kailangan manampalataya ka sa puso ng Diyos. Anong uri ng puso meron siya, kailangan kilala mo at pinaniniwalaan mo. So ano yung sinasabi sa atin? Goodness. Ang puso ng Diyos ay napakabuting puso. So kailangan siya ay isang mabuting Diyos. No? At ito ay tumutukoy sa kanyang puso. Mabuti. Hindi lang niya tayo mahal, kundi ang kanyang puso ay mabuting puso. No? At pwede ko sabihin mabait ang ating Diyos. Sobrang bait. Sobrang kasi yung good dito, yung good sa Tagalog sa English kasi good mabuti. No, pero pag tinalakay mo itong mabuti rito, ang pinakamainam na gamitin natin ay mabait na Diyos. Siya ay masyadong mabait sa atin. Sabi niya, yung Diyos natin, laging mabait siya sa atin. Diyos ng kabaitan.
Ang kanyang puso ay mabait. Tapos sinasabi sa atin, ang Diyos natin, wala naman siyang gusto na tayo ay mga taong magdusa. Hindi ganun ang puso ng Diyos. Hindi niya gusto na ikaw ay masadlak sa pagdurusa. Hindi siya sadista. Okay? At laging ang gusto ng Diyos ay maging mabuti sa atin. So yun yung maganda. Wala siyang intensyon na parusahan tayo. Okay? Wala siyang intensyon na saktan tayo. Wala siyang intensyon na tayo ay magdusa sa mga kawalang bagay, na mawalan ng mga bagay-bagay. So, paniwalaan mo yan. Huwag ka mag-isip na ang Diyos. Kung minsan, totoo naman na may mga nagagawa tayong hindi natutuwa ang Diyos natin. Pero ang puso niya hindi nagbabago. Mabait pa rin siya sa atin palagi. So, yun yung una na dapat paniwalaan mo. Ang Diyos, ang puso ng Diyos, paniwalaan mo, ay punong-puno ng kabaitan. So, along with faith in God's heart, we should have faith in God's faithfulness. Ito. Hindi lang siya mabait, tapat din siya. Sobrang tapat ng ating Diyos. So, pakinggan niyo ito. We may change, but God does not change. As James 1:17 says, with God there is no variation or shadow cast by turning. Amen. Furthermore, God cannot lie, but is always faithful to His word. Amen. God is not only faithful, but also able. Therefore, we need to have faith in God's ability. Ephesians 3:30, still another aspect of our faith is faith in God's word. So may mga ilang bagay dito na sinasabi sa atin. So kanina yung puso ng Diyos, isang puso ng kabaitan. Ngayon naman ay ang kanyang pagiging tapat. Ang katapatan ng Diyos ay pinatutunayan ng katapatan niya sa kanyang sinasabi. Ang Diyos na tapat ay tapat sa kanyang salita. Yun ang maganda. Ang kanyang sinasabi, tapat siya. At walang pagbabago. Ang kanyang katapatan ay umaabot sa isang punto na hindi siya nagbabago. Kung anong kanyang sinabi, pinangako, kinumit, gagawin niya. Lalo pa ang kanyang sinabi. At ito pa dinagdag. Ang Diyos natin, sabi niya ganun, ay merong abilidad. Yun. Meron siyang abilidad. Ang ibig sabihin ng abilidad, may kakayahan siyang gawin kung ano yung sinabi niya. So, hindi ka pa ba maniniwala sa ganitong klaseng Diyos? Tapat. Sinabi niya, gagawin niya. Okay? At siguradong magagawa niya dahil meron siyang abilidad. At nakapaloob din sa kanyang katapatan yung aspekto na hindi siya nagbabago. Ang tao kasi ganito Ang tao wala nito May mga taong tapat. Okay, faithful. Sinabi nila, ginagawa nila. Meron naman mga ganyan. Kasi ako, sa totoo lang, yung mga nakakakilala sa akin, hindi ako natutuwa doon sa mga taong sinasabi pero hindi ginagawa. Diba? May mga taong, marami na ako na-encounter na ganyan. Sinasabi, hindi naman ginagawa. At sinasabi uli, nagagawin talaga nila, pero hindi mo malaman kailan nila gagawin. So, paglipas na matagal na panahon, talagang hindi na gagawin yan. Okay, walang katapatan sa kanilang sinabi. Walang word of honor. Kaya ito, karakter ito. Kailangan baguhin natin yung karakter natin. Kapag kinumit mo ang isang bagay, sinabi mo, dapat gawin mo. Sinabi mo, dadating ako bukas, 2:00. Dapat 2:00 nandito ka.
Narirespeto ko yung mga ganyang klaseng tao. Pero maraming mga tao, bukas na dating ako. 2:00. So, 2:00 na, hindi naman dumating. At hindi talaga dumating. At meron naman dumating late. So, hindi rin tapat yun. Kasi sabi niya, 2 ang dating niya eh. Mahirap maging tapat at maraming hindi tapat. Meron namang iba, biglang sinasabi, gustong gawin, wala namang kakayahan palang gawin. So, wala namang abilidad. So, yun ay hindi rin maganda. Gusto man niyang gawin, bandang huli, naisip niya, hindi niya pala kayang gawin. Nabigla lang siya sa kanya sinabi. Pero ang Diyos natin, ito, tapat, ang kanya sinabi, gagawin niya, at tapat siya sa panahon na kanyang pinangako, at meron siyang kakayahan. Kaya kailangan manampalataya tayo sa Diyos natin. Amen. Amen. Okay, so God is bound to fulfill all that He has spoken. The more He speaks, the more responsible He becomes to fulfill His own words. We can tell Him, God, you have spoken. Your written word is in your hand. Lord, you are bound to fulfill your word. We should praise God for His faithful word. Kaya sinasabi, yung word niya is faithful. Kasi pag nasa iyo na yung word ng Panginoon, pwede mo na siyang asahan. Amen. So walang salita na hindi niya ginawa. At may mga bagay sa Biblia na propesiya. Ibig sabihin, sinabi na, pero hindi pa nangyari. Eh dahil tapat siya, sigurado mangyayari yon. Ang mga propesiya ay mga salita na mangyayari pa lang. Hindi pa nangyari, pero yung mga iba, sinabi na niya ng nakaraan, nangyari na. At may mga hindi pa nangyayari, pero siguradong mangyayari. Alam mo, ang pagbabalik ng Panginoon ay salita ng Biblia. Hindi pwedeng hindi siya bumalik. No, pero sinabi ng Biblia, wala nakakaalam kung kailan siya babalik. Ito ay sikreto, yung open coming niya. Kung nalalaman natin yan, hindi tapat yung word. Sabi niya, sikreto ba't alam mo? Hindi natin alam, tama rin yun. Pero sinabi, babalik siya, babalik siya. Kung ikaw ay naniniwala na babalik ang Panginoon, tama ka, babalik siya. Hindi mo lang alam kung kailan. Pero dahil hindi pa siya bumabalik at sinabi mong, hindi na babalik yan. Hindi ka naniniwala, babalik pa rin siya maski hindi ka naniniwala. Kasi sinabi niya yon. So, ganun yung salita. Kaya sinasabi na yung salita ay faithful. Kaya kailangan paniwalaan natin. Amen. We also need to have faith in God's will. Because God is a God of purpose. Okay, because God is a God of purpose. He has a will. His will respect to us, or His will with respect to us is always positive. Hence, no matter what befalls us, we should not doubt God's will, and we should not care for our happiness or our environment. Our environment may change, but God's will never change. So, kailangan paniwalaan mo rin yung will niya. Yung will niya. Ano ang mangyari? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na may layunin. Meron siyang kagustuhan. Meron siyang direksyon. Gagawin niya lahat yan. Ang problema lang, maraming tao, hindi nila alam yung will ng Diyos. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Yan ay will. No, dahil sinabi niya, gagawin niya yon, itatayo niya ang eklesiya, gagawin niya yan. Kailangan maniwala tayo dyan. No. At sinabi ng Biblia, tayo ay babaguhin anyo. Ang ating katawan, papalitan niya na isang katawang hindi na nasisira. At ito ay kanyang will.
pangako, gagawin niya yan. No? At pinangako rin niya ang pagkabuhay na muli ng mga namatay. Gagawin niya yan. No? Kaya lahat ng kanyang will, kagustuhan niya ay tiyak na mangyayari. Kaya tayo ay naglilingkod sa Panginoon ng ayon sa kanyang kagustuhan. Sapagkat alam natin, mula sa ating paglilingkod, maisasagawa naman ng Panginoon yung kanyang will. Kaya manampalataya tayo. Kung tayo nananampalataya, magiging malakas tayo at may proteksyon. Amen. Ito. Furthermore, we must have faith in God's sovereignty. Under His sovereignty, even our mistakes work for good. When we are wrong, we need to repent. Yet there is no need for us to regret. After we repent for a mistake or shortcoming, we should exercise faith in God's sovereignty. We should not have made that mistake if He had not sovereignly allowed us to do so. So maganda ito. Ang Diyos ay isang soberanong Diyos. Kaya wala siyang katulad. Iisa lang ang sovereign one. Dito sa buong sansinukob, Diyos lang ang soberano. At ang soberanong Diyos, kaya niyang gawin lahat ng bagay. Walang imposible sa Kanya. At naniniwala tayo na siya ay soberano. Halimbawa, tayong tao nagkakamali. Kung nagkamali tayo, mag-sorry tayo sa Diyos. Hindi naman sinadya mo yan at hindi. Mag-sorry ka sa Diyos dahil nagkamali ka, na-realize mo, mali ako, Panginoon. Mali ako. Oo. Subalit, kailangan maniwala ka na kung hindi ka niya pinayagang magkamali, hindi ka rin magkakamali. Dahil soberano nga siya eh. Kaya ka nagkamali, minsan dahil hindi tayo maingat. Pero, yung pagkakamali natin, pinayagan din niya. Sapagkat kung hindi niya pinayagan, hindi ka magkakamali. At kung minsan, pati yung pagkakamali natin, pwede niyang gamitin upang makagawa siya ng isang positibong bagay. Diba? Sapagkat soberano siya. Hindi ko naman sinasabi na gumawa tayo ng mga pagkakamali para magbunga ng mga tama. So pag ganyan ang ugali mo, hindi matutuwa ang Diyos sa iyo. Sinasadya mo magkakamali ka. No? Kung minsan, maski yung kahinaan ng tao. No? Dahil sa kahinaan ng tao, nakakagawa siya ng mali. Pero mula sa pagkakamali niya, nakakagawa naman ng Diyos ng isang tama, isang bagay na may pakinabang at may kinalaman pa minsan sa kanyang layunin. Di ba? So, gusto niyo magbigay tayo ng halimbawa. O, halimbawa, si David. Si David, sa lumang tipan, kinuha niya yung asawa ni si Bathsheba, yung kanyang asawa. Uriah. I think Uriah. Pinatay pa niya si Uriah. Tapos kinuha niya yung asawa ni Uriah, si Bathsheba. No? At nag-commit siya ng fornication. O, pangangalo niya. Murder. Di ba? Mali ang kanyang ginawa. Di ba? At nagsisi siya. Nagsisi siya sa kanyang kamalian. At dahil nagkamali siya, siya ay dinisiplina ng Diyos. Subalit, mula kay Bathsheba, di ba? Isinilang si Solomon. Di ba? At si Solomon ang nagtayo ng templo. So, pag inisip mo, parang, yung kamalian ni David, ginamit din ng Diyos. Di ba? Sapagkat ang Diyos ay sovereign. Yun ang sinasabi ko, soberanong isa. No? Kaya, mga kapatid, kailangan paniwalaan mo na ang Diyos natin, hindi lang siya Diyos na hindi nagkakamali, kundi soberano pa siya. Kaya niyang gumawa mula sa maraming bagay. No? At kaya niya magplano sa kapaligiran. Kaya niyang gumawa ng maraming mga pieces
at pagtugma-tugmain yan para bumuo ng isang bagay para sa ikatutupad ng kanyang walang hanggang plano. Pero inuulit ko, huwag mong sadyain gumawa ng mali sapagkat baka hindi maganda mangyari sa iyo. Pero gaano mo man iniisip na gumawa ng tama, minsan nasisilat ka pa rin. Sapagkat tayo ay mga tao na mahina. No? Pero ang Diyos lang ang isang soberano. Oh, Panginoon, sinasamba kita bilang isang soberanong Diyos. Amen. Okay, so sabi niya, the flaming darts are Satan's temptations, proposals, doubts, questions, lies, and attacks. Every temptation is a deceit, a false promise. Satan often makes proposals to us. For this reason, we need to get into the Word. If we are not in the Word, we will have no covering against the devil's proposals. Many times Satan attacks us with ideas, with lies. But the shield of faith guards us against these flaming darts. So yun pala. So yung mga flaming darts dito ni Satanas, ito yung mga tukso, mga proposal, mga pagdududa, okay, mga question, kasinungalingan at pag-atake ng masamang isa. So madalas nagkakaroon tayo ng mga ganyang kaisipan. Di ba? Nagkakaroon tayo ng mga kaisipan na lumilikha ng mga bagay na kontra o laban sa gusto ng Diyos. Yan ay mga flaming darts ng kaaway. At mga bagay na hindi naman totoo, pero pumapasok sa isip natin. Kayang gawin ni Satanas yan. Halimbawa, nakita mo yung isang kapatid, nakatingin sa'yo, mukhang galit. Sabi mo, galit sa akin si brother. Bakit ganyan ang itsura niya? Hindi mo alam na siya pala ay may problema. Mainit ang kanyang ulo. Hindi siya sa'yo galit. Baka no time na nakita mo siya, kakatapos lang nilang mag-away ng mag-asawa. Pero ang sinabi ni Satanas sa'yo, galit sa'yo yung brother na yan. Kaya mag-ingat ka. Di ba? Yan ay kasinungalingan. Yan ay proposal. Ito ay tukso. Na dahil sa ganyan, minsan sasabihin mo, walang kwenta tong brother na to. Iiwanan ko na lang to. Hindi ko na siya papansinin. O yan, natukso ka tuloy. Kaya kailangan natin ng proteksyon. Anong gagawin mo? Pumunta ka sa salita. Ang salita ang magtataboy sa mga ganyang klaseng kaisipan. Basahin mo, magbasa ka, i-pray read mo na lang yung salita, mapalakas ka. At mawawala na yung kaisipan mo doon sa mga nakikita mo at naiisip mong mga negatibong bagay. Kaya yung mga hindi pumupunta sa salita, ang daming kaisipan na negatibo. Pag kinausap mo sila, nako, parang silang, parang tatapunan kanila ng mga basura. Nako, ayoko na pumunta dyan sa church. Naku, yung kapatid na si ganito, hindi maganda ugali niya. Ano-ano. Saan ang galing yung mga kaisipan na yan? Yan ay mga flaming darts. Mga nakalimutan ko yung darts eh. Okay, so kalimutan na talaga natin yan. Kasi bira naman natin gamitin sa ditang darts eh. Surigi, wala ko sinabi sa akin eh. So anyway, ganyan yan. Amen. So hindi lang siya darts, flaming siya, may apoy pa siya. Di ba? Sabi ko nga, yung mga blade na tinatapon noong unang panahon, matatalim. Hindi lang matalim, nagbabaga siya. Oh, deadly itong mga flaming darts na tinatapon ni Satanas sa atin. Kaya kailangan panangga. Ito yung katotohanan, pananampalataya sa salita ng Panginoon. If we would have the faith to be defended against Satan's flaming darts,
We need a proper spirit with a conscience void of offense. According to our experience, this faith in our heart is related mainly to the exercise of our will. Hence, if we would have faith, we need to exercise our will. Amen. So yung will, ito yung volition, ito yung ating mga pagpapasya. Na ang ibig sabihin, kung anong klaseng pananampalataya meron ka, dapat ito ay sinusundan ng iyong kapasyahan. Kasi kung meron kang paniwala, pero hindi mo naman pinagpapasyahan ang mga bagay na yan. Okay, so yung faith mo, hindi ganun kalakas. Ang Biblia kasi marami mga salita na nangangailangan ng ating kapasyahan. Sapagkat ang mga paniniwala, pananampalataya natin sa salita ng Panginoon na hindi nasusundan ng kapasyahan, hindi nagiging matatag at hindi nagiging solido ang ating karanasan. Sasabihin niyo, magbigay tayo ng halimbawa. Halimbawa, sinabi ng Biblia, magbigay ka. Ibig sabihin, mag-offer ka. Kung ikaw ay nag-o-offer, bibigyan ka rin. At hindi lang basta-basta ang bigay. Siksik, liglig, umaapaw. Yan ay salita ng Panginoon. Subalit pinaniwalaan mo nga. Pero wala ka namang pagpapasya. Then sa ganun, ang paniniwala mo, ang pananampalataya mo ay kulang. So yun yung ibig sabihin. Sabi ng Biblia, magpulong ka. Huwag mong pabayaan ang pagpupulong natin. Sapagkat mula sa pagpupulong, tatanggap ka ng pag-uudyok mula sa mga kapatid. Sabi mo, Amen. Diba sa English, not forsaking our assembling together as the custom of some is. Diba? Sabi ganun. But exhorting one another. Ibig sabihin sa loob ng meeting, magkakaroon ng pagpapalakasan. Nabasa mo. Naniwala ka. Wala ka namang pagpapasya na dumating. Kaya ibig sabihin, yung iyong paniniwala, hindi solido. Kasi walang will. Walang desisyon. Walang desisyon. Kaya marami ring tao na mapapahamak pagdating ng panahon. Na sapagkat narinig nila ang salita, subalit hindi nila isinagawa ang salita. Kaya ang salita hindi magdadala ng pagpapala at kaligtasan sa kanila. Kaya ang ating pananampalataya upang tayo ay maproteksyonan, dapat meron siyang will. Our will. Amen. Amen. So, ang daming mga charges ang salita. Charges, mga utos. No, ano gagawin mo? Hindi ka lang magsasabi ng Amen. No, Amen. Gagawin ko ito. Sapagat pinaniniwalaan ko ang salita. Amen. In the first part of Ephesians 6:17, Paul goes on to say, receive the helmet of salvation. This is for covering our minds against the negative thoughts directed at us by the evil one. So ito yung binanggit ko kanina. Ang kaaway, madalas ang kanilang target ay ang kaisipan ng tao. Ang kaisipan natin, mga kapatid, prone sa atake ng kaaway. Diyan nilalagay ni Satanas ang mga konsepto, ang mga proposal, ang mga kasinungalingan, ang mga pagdududa, at ang mga negatibong kaisipan na kung minsan sumisira sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At dumadating pa nga yung panahon na ang kaisipan mo nagsasabi, tama ka. Lahat itong mga tao sa paligid mo ay mali. So lumalabas, ikaw lang ang tama. At yan ay tinanim ng masamang isa sa kaisipan mo. No, kaya ang mga pagsalungat
minsan ng mga tao sa gawain ng Panginoon ay nanggaling sa kaisipan na inilagay ni Satanas, sa isip ng mga mananampalataya. Kaya kailangan natin ng proteksyon, helmet of salvation. Helmet. Tingnan yung mga sundalo, ang kakapal na mga helmet niyan. Bulletproof yan. Maski pinutukan ka ng kalaban mo, ang tinamaan yung helmet. Kung wala kang helmet, todas ka. Kaya yung helmet ay helmet of salvation. At si Kristo ito na nagtatakip at nagpoproteksyon sa ating kaisipan. Dapat may isang panalangin ka, Panginoon, takpan mo ako, proteksyonan mo ang aking kaisipan laban sa mga kaisipan na nanggagaling sa masamang isa. May isang aklat si Watchman Nee, yung Resisting the Devil. Pasahin nyo. Isang part ng mensahe na binigay niya dyan ay ang pag-atake ng dyablo sa ating kaisipan. So naalala ko yung isang example niya dyan. May isang tao, sabi niya, ayaw niya mag-shave. Nung araw kasi ang mga ginagamit nilang pang-shave ay yung mga blade. Hindi pa uso yung mga shaver ngayon na parang very convenient at safe kasi nakatago yung pinaka-blade niya. Ako noon, talaga sabi nila, labaha, kakatakot tignan. Nung bata ako, nakita ko yan. At minsan naalala ko, may isang mabait na kapatid na nagugupit. Pag nagugupit siya, gusto niyang i-shave ako. Kaso ang nakikita ko yung labahan niya, parang hindi ako komportable. Ngayon, bakit ko binigay itong istoryang ito? Sabi ni brother ni meron isang kapatid na tuwing mag-shave siya, laging pumapasok sa isip mo, naku, yung blade na yan, pwede mo maano yung leeg mo. Kaya palagi siya natatakot. Kwento niya kay brother ni. Sabi ni brother ni sa kanya, ikaw ba nag-iisip niyan? Hindi eh. Basta bigla na lang pumapasok sa isip ko yung mga ganyan eh. So sabi ni brother ni, hindi sa'yo yung kaisipan na yan. Yung kaisipan na yan ay galing kay Satanas. Kaya in-apply niya yung sinasabi I think sa James, sabi dyan, kailangan i-resist mo siya and he will flee. Resist the devil and he will flee from you. Palayasin mo siya. Huwag mo siyang tanggapin, aalis siya. Kaya tuwing dumating yung kaisipan na yan, kausapin mo si Satanas, sabi mo, hindi mo tatanggapin itong kaisipan na ito. So mula nung ginawa niya yan, hindi na bumalik yung ganyang kaisipan. Ibig sabihin, ginamit niya yung kapangyarihan ng Panginoon para palayasin itong mga ganitong kaisipan. Kaya yung masamang isa, mag-ingat tayo. So sabi niya, minsan si Satanas, bago siya umatake, gagawa muna siya sa kaisipan ng tao. Maiisip mo muna yan, at kung tinanggap mo, dadating na siya. Sabi niya, yung mga kaisipan na ito ay mga imbitasyon galing kay Satanas. Pag tinanggap mo, ayan, dadating siya. Pero kung alam mo, sabi mo, no thanks, hindi na siya dadating. Kaya mag-ingat tayo sa mga kaisipan na yan. Kaya sabi nga niya, naalala niyo yung istorya ni Job? Si Job, ang daming pagsubok na dinaanan. Lahat ng mga pagsubok na yan, galing kay Satanas. Pero bago nangyari lahat yun, naisip niyo muna, baka mangyari, at nangyari nga. Dapat nung maisip pa lang niya, sinaway na niya si Satanas. Diba? Kuminsan may mga tao, pag sumakay sa eroplano, bigla maisip nila, naku, baka bumaksak tong eroplano. Takot na takot sila.
Yung mga kaisipan na dapat palayasin mo yan. Ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. Di ba? Pero kailangan din natin manalangin at palayasin ang gawa ng masamang isa. Pero kung maaari, huwag mong tanggapin yung mga ganyan. Yan ang ano. So naalala ko nung nag-full time ako. Drain up ko yung work ko. Agad-agad may pumasok na ano sa akin. Sa kakukuha ng kakainin mo. Paano ka mabubuhay? Wala ka ng trabaho ngayon. Ay nako. So mga kapatid, mag-ingat tayo. Marami mga naiisip natin, hindi totoo yan. Yan ay mga galing kay Satanas na kailangan palayasin natin. Suot natin si Kristo bilang helmet of salvation. Kaya huwag kayong isip ng isip. Kaya nga sinabi sa atin Okay, dapat tayo ay busy. Huwag ka nakatulala, nakatunganga at nakaganyan na walang ginagawa. Sapagkat yan ay oportunidad, na madaling makapasok si Satanas. Busy ka, magbasa ka, magpurso ka, manalangin ka, mag-memorize ka ng mga verses, magbisita ka. Punuin natin yung oras natin ng mga bagay ng Panginoon. At wag tingin ng tingin sa mga yung mga panoorin. Kasi ngayon, ang TV ngayon, nasa cellphone na Pag tingin ka ng tingin dyan, minsan yung nakikita mo dyan, gagamitin ni Satanas para magdala ng kaisipan sa utak mo. Kaya mag-iingat tayo. Si Satanas, walang pahinga, 24 hours a day. Amen. Kaya yung isang, binasa naman natin, si Satanas busy naman na mag-akusa sa ating buti. Sige ng sige hanggang humina yung tao. Di ba? Kaya kailangan mo ng righteousness, ng dugo ng Panginoon para matakpan yung buti mo. Busy siya. Hindi niya ma-atake yung buti mo, yung isip mo naman atakihin niya. Hindi niya ma-atake yung isip mo, yung namang conscience mo atakihin niya. At kung hindi naman, mawawala yung peace sa buhay natin. Kaya ang topic natin lahat ay, sa panahon na ito, ay ang armor ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Okay, so last part na ako. Sabi dito, such a helmet, such a covering is God's salvation. Satan injects threats, worries, anxieties, and other weakening thoughts into our mind. God's salvation is the covering that we take up against all this. Such a salvation is the saving Christ whom we experience in our daily life. So yung helmet of salvation is the saving Christ. Si Kristo na nagliligtas sa atin. Kaya ang dami, pati anxiety. Pumapasok sa isip natin. Minsan sa gabi, paano na kung may pumasok sa bahay ko? Diba? O yung iba naman, baka masunog yung bahay ko. So mayroon ako naalala, papunta na siya sa meeting at nung nasa meeting siya, bigla may pumasok na kaisipan sa kanya. Naku, yung plancha na iwan mo. Hindi na siya nag-enjoy sa Panginoon. Hindi naman niya iniisip yung biglang pumasok. Dali-dali, pagkatapos ng meeting, umuwi siya. Hindi naman nakasaksak yung plancha. Yung mga, wala namang nangyayari. Diba? So marami mga ganyan sa buhay natin. Amen. Lord Jesus, Panginoon, ikaw ang aming proteksyon. Salamat sa iyong kutamaya na binubuo ni Kristo. Iba't ibang aspekto. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga aspekto at bahagi ng kutamayang ito mai-apply namin sa aming pamumuhay. Magkaroon kami ng proteksyon laban sa masamang isa upang patuloy kami makapaglingkod sa gitna ng kapayapaan, kalakasan, Panginoon, at pagtitiwala at pananampalataya sa iyo bilang Diyos ng kalakasan, bilang Diyos na soberano, bilang tapat na isa na gagawin ang lahat ng bagay ayon sa iyong salita.
Salamat, Panginoon. Amen.